Sa mga balitang pambansa, nangangalap na po ang International Criminal Court o ICC ng mga gustong tumestigo sa investigasyon sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na witness appeal website ng ICC, hinikayat nitong magsumite ng impormasyon ng mga tetestigo sa umano'y pagpatay, pagtorture at karahasang sexual mula June 2011 hanggang March 2019. Kinakailangan din na tukuyin ng testigo kung sila ba ay miyembro ng PNP o iba pang law enforcement agencies o kung sila ay biktima o witness sa isang krimen. Ituturing na anonymous o hindi makikilala po ang mga testigo, pero kabilang sa mga hiningi ay ang cellphone number at email address nila. Nauna nang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang gobyerno sa ICC. Pero hindi rin daw pipigilan ng Pilipinas ang nasabing investigasyon. Nagsampa naman ng disqualification case ang COMELEC laban sa kapitan ng Barangay Carmen sa Cagayan de Oro na tumatakbo po sa pagkakongresista. Nagugat ang kaso sa questionabling pagdami ng mga rehistradong botante sa nasabing barangay. Ayon po sa COMELEC, higit 8,000 sa mga bagong botante ang nagparehistro gamit lamang ang barangay certificate. Pero nang imbestigahan, nabisto na higit 1,000 sa kanila ang hindi talaga residente ng barangay. Para maiwasan ang iba pang irregularidad sa halalan, gusto nang alisin ng COMELEC ang barangay certificate bilang valid ID sa pagpaparehistro ng mga botante. Halos po nationwide, Sir Ted, itong bagong irregularidad na ito. Dati-rati tayo ay flying voters lamang ang ating minomonitor. Ngayon hindi eh. Ngayon po ay yung parang legal kasi nag-issue ng barangay certification ang aming naging pakiusap sa ating kongreso as early as last year. Baka pwedeng tanggalin ang barangay certification bilang ebidensya ng pagkakakilanlan ng tao sa pagpaparehistro. Yan nga po ang tinig ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Sa iba pang mga balita, mga kapatid, pinag-aaralan ngayon ng House Quad Committee ang posibleng pagbubukas sa kaso ng higit 6 na bilyong pisong shabu shipment na nasabat po sa Valenzuela noong taong 2017. Sa panayam po kay Overall Committee Chair Robert A. Barbers, kinumpirma niya na pinag-aaralan nilang mabuti ang kaso dahil naniniwala sila na malaki ang maitutulong ng mga impormasyong nalalaman ng convicted customs rocker na si Mark Taguba na tumestigo sa pagdinig ng Quadcom. Si Taguba ang isa sa 3 na-convict sa kaso na nagdawit kina Congressman Paulo Duterte sa illegal drug trade. Ayon po kay Barbers, dapat silipin ulit ang kaso para matukoy ang iba pang opisyales at personalidad na kasabwat sa pagpuslit ng mga droga. I think meron silang appeal sa korte na i-review ulit yung kanilang kaso at kinikasyon nila yung conviction na ipataw sa kanila. So, careful kami because ayaw namin una magkaroon ng conflict with the courts. Okay. Dahil hindi naman po korte ang Quadcom. Sa amin lamang po is to get information para po makatulong sa pagbubuo namin ng mga panukalang batas na itutulak. Yan po ang tinig ni House Quad Committee Overall Chairperson Robert A. Barbers.